Blessed day mga kapamuso, blessed Sunday. So maraming salamat to sa inyo, sa inyong presensya. Tayo ay malapit na ang bear. Ay bear na pala ngayon. Malapit na pala what I mean December. Alam niyo na ibig sabihin nun? Bonus. At mga 13 month na ganyan, di ba? And alam natin si Lord ay tayo ay binibless, no? Pero syempre pag December talaga ramdam natin. Kaya ngayon po mga kapamuso, kaya mas lalo dapat tayong manalangin. 'Di ba? So kasi yung mga pinagtrabaho natin yan, deserve natin yan eh. Yung mga bonus na yan. Tapos nagbibigay tayo ng tax. At alam na nga po natin, 'di ba? So yung tema natin sa ating pangangaral, simula pa last week, is about praying for our nation. At ito po yung tamang tugon natin. So imbis na tayo ay magwala, manggulo, mambato, pumunta ng St. Gerard, kumuha ng kamatis, magbandals, ang tamang tugon bilang Kristiyano po ay manalangin. At syempre, yung boses natin. So, ito po ay laban natin, mga Pilipino. At hindi lamang po basta Kristiyano, kundi kung tayo mga Pilipino. Laban natin ito tungo sa matuwid na gobyerno. At para ho, ito po yung magiging direct na participation natin is to pray. And ang maganda rito, we have God on our side who listens to our prayer. Especially every time we intercede for our nation. At kung maaalala ho natin, last week, di ba ang ating naging topic is 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4, na tayo ay maging intercessor para sa ating bansa. Kailangan ho tayong maging intercessor. Ano yung pinapanalangin natin? Kung naalala ho natin, ating presidente, ating mga leaders, ano pa, yung kapayapaan, yung ating panalangin natin yung revival ng bansa, kaligtasan ng mga kapwa Pilipino natin. At sabi nga po natin doon, at bilang aplikasyon, hilingin ho natin sa Diyos na magkaroon tayo ng malalim na pasanin. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng pakialam. Tama po yun, i-voice out natin. Kung naiinis tayo, basta malinis yung ating mga pinopost, di ba? Hindi tayo magmumura, hindi na tayo nakakatisod, okay lang po yan. Kasi tayo po ang nagpapasahod. Tatandaan ho natin, tayo po nagpapasahod sa mga leaders na binoboto natin. And ngayon po, so tignan natin yung kahalagahan pa, gaano ho kahalaga yung pananalangin ho para sa bansa. Kung last week ang pinag-aralan natin is galing sa sulat ni Pablo kay Timothy, ngayon po, ang ating pag-aaralan ngayon, yung galing mismo sa salita ng Diyos. Pag sinabing gas, yung si Lord mismo nagsalita. Kaya ito, mas matindi ito eh. Na mas mararamdaman natin, napakahalaga ho talaga na tayo ay manalangin. Lalong-lalo na ngayon sa lahat na na-expose. Kaya dapat ho tayo magpasalamat dahil na-expose po yung mga katiwalian. Allegedly. Halagyan natin allegedly. So ngayon, I invite everyone na tumayo. So ito po yung ating testingan natin. Basahin ho natin. 1, 2, 3, go. Ito po yung panawagan sa atin ng Diyos. Hindi lamang po ng propeta na sumulat nito. Ito po'y panawagan. Bagamat ito po'y sinulat para sa mga Hudyo, sa mga Israelita, ito po ay aplikable sa atin. We need to build up the wall, stand in the gap. Ano ba ang ibig sabihin nun? At yun po yung ating aalamin ngayon. So, ito po yung verse na kung saan makikita natin, sabi sa Ezekiel chapter 22, verse 30, 1, 2, 3, go. Humahanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot. Ngunit wala akong makita. So yun po, naghahanap po si Lord. Si Lord po yung nagsasalita dito. Naghahanap siya ng gagawa ng pader. Ano ba yung pader na tinutukoy dito? Ito ba ay literal na pader? So, basahin natin sa English kasi dito mas specific, mas detalyado. Hindi lumitaw dito yung stand in the gap eh. So, sabi ko sa English, basahin natin. 1, 2, 3, go. I search for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the land, so that I would not destroy it, but I found no one. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito na dapat naming maging tugon, Lord God, sa nangyayari sa aming bansa. Sa kabilang banda, kami nagpapasalamat dahil ang mga natatago sa kadiliman ay lumilitaw na po ngayon, na ihahayag po sa Panginoong Diyos. At naniniwala kami, ito po'y tungo
sa mas malinis pa na gobyerno sa mga susunod na panahon. At kami, Panginoon, bilang mga mananampalatayang Pilipino, kailangan ho namin, Panginoong Diyos, makibahagi dito sa pamamagitan, Lord God, ng pagtatayo ng pader, pagtayo, Panginoong Diyos, sa puwang, Lord God. At ito po yung hamon sa amin ngayon. We need to build up the wall, stand in the gap before the land. Lord God, bless us, Lord God. In Jesus' name, Amen. So ngayon po, maaari na pong umupo. So, para humaintindihan natin, let us study first the background nito at tingnan natin yung meron ba itong connection sa bansa natin. Kasi, first and foremost, ito po ay sinulat para sa mga Israelita. Gayunpaman, makikita natin dito, yung situation sa Israel nung panahon na ito ay kahalintulad din ng sitwasyon natin. Marami dito. And ito, isa pa po dito, actually, sinulat po ito ni Ezekiel. Nasa Babylonia na po siya. Hindi mo maalala ho natin, di ba? Ang mga Israelita pinatapon. Sino ba yung mga kilala niyong pinatapon sa Babylonia? Si Daniel and ang kanyang friends. Daniel and friends. At si Ezekiel po, isa rin siya sa pinatapon dito nung sinakop na sila ng Babylonia. At dito niya po sinulat yan. So tingnan natin yung background ng Ezekiel chapter 22 verse 30 at ihalin tulad natin sa bansa natin. Kasi mas maiintindihan natin yung pangangailangan ng pananalangin pag nakita natin yung similarity. Kasi pag hindi natin nakita yung problema, hindi tayo kumikilos minsan eh. 'Di ba? Pag hindi natin nakita yung pangangailangan, yung urgency, yung emergency, minsan, lang tayo, matawag yung nonchalant, sabi nila. Nonchalant. Or minsan, walang pakialam. So tingnan natin, kaya ang hamon sa atin dito, bilang mga Kristiyano, dapat may pakialam tayo. Ano ho yung situation dito ng bansang Israel, kasalukuyang ng situation nito, nang naisulat po ito. Ito po yung mga laganap na kasamaan na nangyayari. Unang-una po, 1, 2, 3, go. Ito po yung laganap po ang pagpatay at pagsamba sa Diyos-Diyosan. So lilinawin natin ano ba yung pagpatay at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit po magkatabi ito? Kasi sa mga susunod na outline, umulit po yung pagpatay salitang pagpatay. So ito po, babasahin ko muna yung verse. Nasa Ezekiel chapter 22 po tayo. Sabi sa verse 3, sabihin mong ito ang pinapasabi ko sa kanila. Darating na ang iyong wakas dahil sa pagpatay mo sa maraming tao at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan natin connection. Ano ba yung connection nito? Bakit kaya magkasama tong pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagpatay? So, maiintindihan natin kung bakit ganun na lamang ang galit ng Diyos. At maiintindihan natin bakit ganun na lamang yung galit ng Diyos nung wala pa yung mga Israelita. 'Di ba? Hindi pa nila nasasakop yung Kanaan. Kaso ginaya ng mga taga-Israel yung ginagawa ng mga taga-Kanaan. Sabi dito sa verse 4, malaki ang pagkakasala mo dahil sa pagdanak ng dugo at sa pagkahumaling sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ikaw na rin ang gumawa. So, bibilisan ko na po, for the sake of time. Sabi dito, ang mga pinuno ng Israel ay nagtiwala sa kanilang lakas at walang awang pumapatay. Ano po yung situation dito? Bakit ang Panginoong Diyos, lagi siya nagpapadala ng mga propeta? Magsisi na kayo, manumbalik kayo, at ano yung connection ng pagpatay at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ito po yung larawan. Ano po yung nakikita nyo dyan? Isa po sa mga, po yan, sambahan nila o altar. To be specific, kung meron kayong, di ba, meron mga sila Molek, merong may makikita kayo sa Bible, ang pangalan ng Diyos-Diyosan ay si Molek. Ano yung ginagawa nila? Nag-o-offer sila ng mga baby. Pinapatay nila. So ngayon, ang utos sa panahon ni Moses, sakupin niyo yung mga taga-Kanaan, sobrang sama nila, pumapatay sila ng mga tao. At dito, nasa Israel po yan, makikita natin, yun po yung isa top view. Nung pinasok nila yung loob na yan, nakita nila yung mga buto ng tao na sunog. At kadalasan doon, mga baby, karamihan. So naiintindihan natin bakit gano'n na lamang ang galit ng Diyos. So kasi yung pagsamba at pagpatay, konektado yun nung panahon na yon. Bakit? Kasi meron silang Diyos-Diyosan na sinasamba. Ganun po kalalim. Pag sinabi sa Bible, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, hindi lamang yan basta sumasamba. May mga ritual silang ginagawa na ayaw ng Diyos. Kaya nga, di ba magtataka kayo, bakit kaya inutos ni Lord kay Abraham na patayin niyo yung kanyang anak? Kung ako si Abraham, magtataka ako eh. Ayaw ni Lord yun eh. Pero alam natin, ginawa ni Abraham, di ba sumunod pa rin siya? Pero saved by the bell. So, tinest lang yung faith ni Abraham. Pero magtataka ka, ayaw naman ni Lord ng ganun ah. Ito po yung situation dito.
Maraming mga dumanak na dugo dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan nung panahon na ito. May similarity ba sa ating bansa? So tingnan natin. Yung pangalawa, ano pa yung nangyayari dito? 1, 2, 3, go! Wala ng respeto at pagpapahalaga sa kapwa. Sabi po dito sa verse 7, na wala na ang paggalang sa mga magulang. Inapin ninyo ang mga dayuhan, gayon din ang mga ulila at balo. So, nung panahon na ito, normal na lang na bastusin ang mga magulang. Bastusin ang mga kapwa-tao. Nagiging, di ba parang panahon ngayon, di ba nagiging yung SOP, sabi nga. Alam niyo SOP, di ba? Yung sa DPWH, parang nagiging normal na lang. Kagaya nung ikwento ko nga sa inyo nung nakaraan, meron tayong kakilala na ang company nila, may nakalaan silang budget para sa SOP or under the table. Nangyayari. Bakit? Kasi parang normal na lang yung corruption. At dito po, parang normal na lang na walang galang sa magulang. Makikita natin dito sa eskwelahan natin ngayon. Parang normal na lang na bastusin natin yung ating mga teachers. Nakikita nyo, nakaraan lang, di ba, may namatay na teachers? Ano balitaan nyo ba yan? Ano ginawa ng estudyante? Pinagsusuntok yung teacher. Nabalitaan nyo yun? Nagalit. If I'm not mistaken, yung reason dahil lang hindi yata naka-perfect. I'm not sure dun sa reason. Pero, yun yung nakakalungkot na bagay ngayon. Kausapin natin yung mga teachers natin ngayon. Hirap na hirap yung mga teachers natin na disiplinahin yung mga bata ngayon. Kasi ibang-iba nung panahon namin na isang tingin lang, tatahimik na kami. Pag tumingin na yan, may mga yan eh. Si Teacher Rona, ano yan? Pag nanahimik yan minsan nakita ko yan sa school eh. Galing, tahimik lang, parang may aura na parang siyang may chakra na sa Dragon Ball. Na-imagine ko ganun eh. Bigla tumatahimik yung mga estudyante. Kasi, di ba may certain na aura na nilalabas yung mga teachers, authority natin. Minsan, pamamagitan ng tingin. At ngayon, ito pong panahon na ito, tatandaan natin, di ba kabilang sa 10 Commandments, igalang mo ang iyong mga magulang. Pero nung panahon na ito, ganun na lamang yung pagpapawalang halaga. Yung panahon natin ngayon, ang paggalang ba sa magulang ay sinasabuhay pa rin ba natin? Lalong-lalo na dapat sa ating mga Kristiyano. Kailangan ang paggalang sa magulang, ang paggalang sa kapwa, ay ating isabuhay, ating ipamalas, iparamdam natin. Kasi nagagalit po ang Diyos. That's the reality. Makikita natin yung puso ng Diyos dito eh. Na kung gaano pinapahalagahan ng Diyos ang mga magulang, ang mga anak, ang mga bawat isa sa atin. At kaya nasama pa sa 10 utos, igalang mo ang iyong mga magulang. Pero dito, nawala na ang paggalang. At isa ito sa naging dahilan para maparusahan ng mga Hudyo. Mapalayas sila sa lupain nila. Naiipon ito, no? Alam po natin, God is gracious, pero tatandaan natin, may panahon po na ibubuhos po ng Diyos ang parusa kapag hindi tayo magbabago. At dito po, naiipon. Mababasa natin dito sa susunod, yung isa pang kasalanan. 1, 2, 3, go! Yan. Ito po yung relationship natin kay God. Ibig sabihin na yung pananampalataya kay Kristo, pananampalataya sa Diyos, yung relationship kay God, yung panahon na ito, baliwala na. Wala kaming pakialam sa mga spiritual na bagay. Gagawin ko ang gusto ko, mamumuhay ako ng gusto ko, sasambahin ko kung sino ang gusto ko, pupunta ako kung saan ako pupunta. Ito po'y nangyayari din ba sa bansa natin? Pag nagpupunta tayo ng mga community outreaches, pag nag-share tayo ng Bible, ano ba yung response ng marami? Pag nag-i-invite tayo sa worship service, ano ba ang reaksyon ng marami? So tingnan natin dito sa verse. Winalang halaga ninyo ang mga bagay na itinalaga para sa akin, pati ang araw ng pamamahinga. Ang Diyos po nagtatampo. Pag hindi ang pagsamba po, pag-attend ng church, hindi lamang po sa attendance yan. You are coming here not for the pastor, not for our brothers and sisters, but for God. At pag tayo po, winalang halaga natin yan, ano yung pakiramdam ng Diyos? Basahin nyo maigi. Ano kaya ang emosyon ng Diyos dito?
Sabi niya, winalang halaga ninyo ang mga bagay na para sa akin. Sunday na nga lang, nung panahon nila, Sabado to. Pero sa atin, Sunday. Sunday na nga lang, hindi pa natin maibigay para sa Diyos. Ano kaya ang pakiramdam ng Diyos? Kahit nga tayo, di ba, sa pamilya natin, na bising-busy tayo sa trabaho, ano ba yung pakiramdam? Bawa, ng asawa mo, 1 oras lang naman tayo, mamasyalan tayo. Di ba, minsan nagkakatampuhan pa yan. At maraming pag-aaral ho ngayon, na yung, kahit yung pag-attend natin, mga magulang sa mga event ng anak, malaki ho yung impact nun eh. Natatandaan nila yon. Kaya, ako, talagang uma-attend ako, kahit na busy, sige, diyan ka muna. May activity tayo para sa ano. Kasi, mahalaga sa bata yon. What more else kay God? What more else para kay Jesus Christ na namatay para sa atin, na minahal tayo. Napakasakit to magmahal pero hindi ka minamahal ng mahal mo. At wala hong papantay sa pagmamahal ng Diyos. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin, i-justify natin, naiintindihan naman ng Diyos. Yes, ang Diyos, God is gracious. Alam niya yung situation natin. May mga pagkakataon na hindi talaga tayo makaka-attend. Either emergency, either yun talaga yung nature ng work mo. Diba? Ikaw, doktor ka, nurse ka, pulis ka, sundalo ka. Yun ang nature ng work mo, naiintindihan ng Diyos yan. Pero, hindi natin pwedeng i-justify yung katamaran lang. Lord, puyat ako. Paano? ML ka ng ML. Lord, puyat ako. Paano? Gumimik ka pa. Tatandaan ho natin, mahalaga ho sa Diyos yung araw na para sa Kanya. Hindi ho natin pwedeng baliwalain yan. At napakasakit. Kung basahin nyo muli, winalang halaga ninyo ang mga bagay na itinalaga para sa akin. At hindi lamang ito tumutukoy sa mga araw. Lahat ng para kay God. Ano yung para kay God? Worship, praise, our tithes and offerings. Mga nakatalaga yan para sa Diyos. Yung buhay mo, lahat yan nakatalaga para sa Diyos. Pero pag winalang halaga natin, nasasaktan si God at darating ang panahon, nagdidisiplina ang Panginoong Diyos. And later on, yun ang makikita natin dito. Palilitawin natin that God is not just a God of love, but He also a God of wrath. Ang Diyos na napopuot. Ito po yung malinaw na para balanse ho. Ang Diyos ay Diyos na nagmamahal pero nagagalit din siya kung tayo ay magpapatuloy sa kasamaan. At dito po, ano pa po yung nangyayari dito? 1, 2, 3, go! Yan, paglaganap ng immoralidad. Parang ngayon, di ba, panahon natin ngayon, parang normal na lamang ang mga kalaswaan. Especially sa relationship. Sabi dito sa verse 11, mayroon namang humahalay sa asawa ng kanyang kapwa. May biyanang lalaki na sumisiping sa kanyang manugang at ang iba na may kanilang kapatid sa ina o sa ama. Grabe yung immorality. Napakatindi na nito. Ano bang tawag dito? Incest ba tawag dito sa English? So napakatindi ng nangyayaring immorality. Ano yung sa panahon natin ngayon? Nagiging normal na lamang, di ba? Isa sa mga dahilan ho, no? Bakit to yung kay Charlie Kirk. So alam na natin na siya po ay pinatay. At actually, ayoko nga i-research kasi nga nasasaktan pa rin ako kasi follower ako ni Charlie Kirk. Lagi ko pinapanood yung kanyang mga debate. At sa mga dahilan ho, bakit siya pinatay? Kasi ayaw tanggapin yung mga sinasabi niya. And one of those, yung about sa LGBT. Pasintabi po, no? Pero this is really a sin before God. Ang lahat po ng tao gustong iligtas ng Panginoong Diyos. Yung male to male, female to female, isa ho sa mga nangyayari din ng panahon na ito. Isa ho sa inutos, malinaw na inutos ni God. Hindi yan ang design ng Lord. Pero, baliwala sa kanila. Mas gusto nilang masunod yung kagustuhan ng kanilang laman. Gusto nilang masunod yung kahalayan ng kanilang laman. Disregarding the holiness of God. Disobeying the laws of God. Titignan natin sa bansa natin. Ano ba ang sitwasyon ng bansa natin? Tila ba normal na lamang ba ang immoralidad? If the answer is yes, mas kailangan ho nating manalangin. Kung hindi ho natin nakikita yan, may problema tayo.
We need wisdom. We need burden to pray for our nation. And lastly, 1, 2, 3, go. Ano ho ang kaibahan nito sa una? Yung una ho, pagpatay dahil sa Diyos-Diyosan. Dito ho yung pagpatay at pananamantala sa kapwa. Ano bang pananamantala ito? Sabi dito, may nagpapaupa naman upang pumatay ng kapwa. Ano ba yung nangyayari sa bansa natin? Di ba, may mga missing sa bungeros, allegedly, lagyan natin yung salitang allegedly, yung mga extrajudicial killing or salvage, normal na lamang na nangyayari. Makikita natin kaliwat kanan sa balita, mga high-ranking officials, mga kilalang tao, tapos mahuhuli yung killer, pinapaupahan. Minsan naman, family, dahil sa yaman. Di ba merong mga nakaraan lang, yung pinapatay yung allegedly, yung tatay, yung Chinese, ang nagpapatay anak dahil sa pera. Sabi, at mayroon namang nagpapatubo ng malaki kung magpautang. Yan, sabi dito, hindi ho masama magpautang. At hindi rin po masama ang magpatubo. Lilinawin natin yon. Pero ano yung context nito? Ang context kasi dito, yung pananamantala. Gets natin? For example, kapos na. Mamamatay na nga yung di ba? Kailangan niya na sa ospital. Mamamatay na, kailangan ko ng pera. Ngayon, anong nangyayari sa'yo? Pagkakataon ko na to para makuha ko yung ari-arian niya. Nagigets niyo yung pananamantala? May mga ganun eh. Wala nang kasi meron talagang may mga tubo talaga. Hindi naman talaga masama yan eh. Pero, kung yung hidden agenda mo, tataasan mo ng sobra, 50% na tubo, mga ganyan. O kaya, para makakuha ko yung ari-arian, sige, pautangin ko to. Alam ko, imposible itong makabayad. Nangyayari dito. Ang sabi ni Lord, ako'y lubusan na ninyong kinalimutan. At sabi pa dito, ngayon paparusahan ko kayo dahil sa inyong pagnanakaw at pagpatay. Di ba ito rin yung situation na nangyayari sa bansa natin? Lahat tayo affected ng pagnanakaw na nangyayari. At hindi na natin sasabihin allegedly. Kasi kitang-kita naman sa Senado at Kongreso. Lilinaw na nila. Sabi nila kahit sa 2%, 3% yan. At hindi maipaliwanag ng mga yaman, mga luxury cars ng mga opisyales at ng mga contractors. At yung mga bagay na yan, nais ko pong linawin sa inyo, nakikita po lahat yan ng Diyos. At ngayon, isang bagay na ipagpapasalamat natin, hindi ito nanatiling sikreto. Kaya nga, dahil alam na natin, nahayag na tong mga kadiliman na ito, mas kailangan nating manalangin na sa pamamagitan na ito, malinis yung ating pamahalaan. May bahagi tayo dito. Hindi natin kailangan pumunta ng Edge Shrine. Pumunta tayo sa ating mga kwarto, lumuhod sa harap ng Panginoong Diyos. Build up the wall. Stand in the gap. And later on, ano ba ibig sabihin nun? Kung nakikita natin ganito ang sitwasyon ng bansa natin, God is calling you to intercede for our nation, for our beloved Philippines. Kaya, makikita ho natin dito, bakit ganun na lamang ang kagustuhan ng Diyos na tayo ay gumitna para sa ating bansa. Itayo ang pader para sa ating bansa. Kasi makikita ho natin ang tugon ng Diyos dito. Ang tugon ng Diyos sa laganap na kasamaan. Ano yung nangyari dito? Unang-una po, paglaganap po ang kasamaan. 1, 2, 3, go. Sabi ho dito sa verse 20, kung paanong ang pilak, tanso, bakal, tingga, at lata ay inilalagay sa tunawan upang dalisahin, gayon ang gagawin ko sa inyo. Tutunawin ko kayo sa init ng nag-aalab kung puot. So nagkakaroon na ng image, na description kung paano magalit ang Diyos sa sobrang kasamaan nung panahon na ito. Pag magtutunaw ka ng bakal, di ba, anong gagawin mo? Napakataas na temperatura. Hindi uubra dyan yung 50 degrees Celsius. Minsan, kadalasan lumalagpas pa ng 100 degrees Celsius, di ba? Sino ba yung mga nagtutunaw ng mga pilak ginto dito? Meron ba? Di ba, mataas ang temperatura niyan.
Ganun dinescribe ang galit ng Diyos. Bakit siya nagalit? Dahil sa laganap na kasamaan. Naakala natin ang Diyos natutulog, hindi ho natutulog ang Diyos. God is gracious. Binibigyan niya tayo ng panahon para magsisi. Pero kung yung panahon na yon, hindi pa rin tayo magsisisi, ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, pero hindi natin pwedeng baliwalain yung isa niyang karakter na ang Diyos ay nagagalit din. Kung paano ang tao ay nagagalit, kanino ba nanggaling ang emosyon natin? Di ba sa Diyos? So meron din tayo, normal po yung magalit. Si Lord Jesus Christ nagalit siya, di ba? Nung pumunta siya sa templo, dahil nag-take advantage, naging business club, yung templo. Yung mga mahihirap, tinaasan yung mga binenta doon, unang-una, hindi na magagandang klase. Pangalawa, tinaasan yung presyo. Paano yung mahihirap makapag-avail ng mga offerings? Naging business na nung panahon ni Jesus Christ, kaya gano'n na lamang siya magalit. At normal po sa atin na tayo ay makaramdam ng galit kung nakikita natin na ang ating mga taxes na binabayad ay hindi ho napupunta sa nararapat. Sabi ko nga nung nakaraan, kahit aso ho natin nagbabayad yan ng tax. Naniniwala ba kayo doon? Kung lalong, di ba yung mga kinakain niya may tax eh. Yung mga babies natin nagbabayad din ng tax. Yung mga dog food na kinakain ng mga aso, yung cat food na kinakain ng mga pusa, may mga taxes yan. So lahat po tayo affected dito. Ganun pa man, ang point nga po natin dito, si Lord hindi ho siya natutulog. Nakikita niya. At nagagalit siya sa laganap na kasamaan. Sabi ho dito sa verse 21, titupunin ko kayo para ibuhos sa inyo ang aking matinding puot hanggang sa kayo'y matunaw. Kung paanong ang pilak ay tinutunaw sa pugon gayon, ang gagawin ko sa inyo sa Jerusalem. Kapag naibuhos ko na sa inyo ang matindi kong puot, makikilala ninyong ako, si Yahweh. Ano yung situation again dito? Napakaraming propeta na ang pinadala ng Diyos. Sila Elijah, sila Elisha, sila Jeremiah, sila Isaiah. Pero hindi pa rin sila nagsisi. Hundreds of years yun. Hundreds of years na nagpapadala ang Diyos ng mga mensahero. But still, the nation Israel, the Jewish people, did not respond to the call of repentance. At dito talagang nasagad na. God is gracious. Matindi yung kanyang patience. Hundreds of years yan. Pero itong panahon na ito, sige, ayaw nyo talaga, no? Di ba tayong mga magulang minsan, may mga pagkakataon na kailangan na natin disiplinahin ng ating mga anak kasi hindi na nakikinig. O, grounded ka ngayon. O sa mga teachers ng unang panahon, face the wall. Pag walang assignment, palo yung daliri, napipingot, dito. Pero love namin yung mga teachers namin na nananakit sa amin noon. Love namin yun. Kasi concerned sila. Ano yung naging resulta noon? Pag kami sinasaktan ng teacher namin, gagawa na kami ng assignment. Diba? Yun yung naging resulta. Pag ikaw na-disiplina, syempre ayaw mo nang madisiplina eh. Gagawa ka na. Tutugon ka na. Kaya ang Diyos, no choice na. Ayaw nyo talagang kumilos. Ayaw nyo magbago. Ito na gagawin ko sa inyo. Ibinuhos na ng Diyos ang kanyang puot. At kapag ang Diyos ay napuot, ito po yung mangyayari. 1, 2, 3, go! Diyos ay nagpaparusa at di pinalalampas ang kasamaan. Nagpaparusa po ang Diyos. Nagpaparusa, nagdidisiplina. Proverbs chapter 3 verse 11 and 12, Hebrews chapter 12 verses 9 to 11, 'di ba? Ang Diyos ay tulad ng ama na nagdidisiplina sa kanyang anak. Kung hindi niya dinidisiplina ang kanyang mga anak, hindi niya mahal ang kanyang mga anak. Discipline is part of growth. Para ho tayo, discipline is part of transforming a person. Bahagi po siya para tayo magbago. Kasi minsan tigas ng ulo natin eh. So sabi ho dito, sa verse 13, ngayon, paparusahan ko kayo dahil sa inyong pagnanakaw at pagpatay. Tingnan ko lang kung matatagalan ninyo ang gagawin ko sa inyo. Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y gagawin ko. Bakit ganun na lamang yung kanyang salita? Again, kagaya ng sinabi natin, ilang beses na nagbigay ng warning ang Panginoon. Pero ayaw pa rin magbago. At dito talagang ginigipit na sila ni Lord. Ayaw nyo pa talaga. Minsan may mga pagkakataon na ganyan, na pinapahintulutan ng Diyos na tayo ay magipit.
Para ho to teach us humility. Minsan tiwalang-tiwala ka sa talino mo. Kabisado ko na yan, hindi ko na kailangan mag-aaral. Kasi bigla ka mental block, di ba? Yung na-share ni Pastor Adel nakaraan. Sobrang tiwala siya sa alam ko na yan, hindi ko na kailangan mag-practice. Buti na lang, na-rescue siya ni Pastor Joe. Di ba? Minsan, okay lang yan, sige, bumili ka ng mga luxury cars. Marami tayong pera. O bumili ka ng mga, sige, painom ka ng painom. Nung nawalan ka ng trabaho, nagkaroon ka ng problema sa kalusugan, ngayon ka natutong tumawag sa Diyos. Minsan may mga pagkakataon na nangyayari sa buhay natin yan. Yung sharing namin nung last week sa dad. So meron nag-share na ang ganda nung kanyang ibinahagi. Sabi niya, dati ang dami kong pera eh. Kala ko okay na to eh. Wala akong pakialam sa Diyos eh. Pero dumating yung panahon na wala lahat. Unti-unti na wala yung mga perang yon. At higit sa lahat, yung kapayapaan. Yun yung hindi mababayaran ng pera. Pero nung siya ay natutong sumurrender kay Lord Jesus Christ, yung kapayapaan naranasan niya. Yung kapayapaan, kalayaan, naranasan niya mula sa Panginoon. At again, may mga pagkakataon na pinapahintulutan ng Diyos yun. At even to the righteous people. Ito yung masakit dito, no? Kaya mas kailangan ho tayong manalangin kasi kahit ho tayo, damay tayo eh. Bakit? Si Ezekiel, he was a righteous man. He was a prophet of God. Pero pati siya, nasama siya, napatapon sa Babylonia. Sila Daniel, sila Meshach, Shadrach, Abednego, lahat sila maka-Diyos. Willingly, sabi nila, sige, ililigtas kami ng Diyos, di ba? Yung sa pugon. Pero kung hindi kami ililigtas ng Diyos, sige, patayin nyo kami. They were righteous people. But even then, sila ay nasama sa nadisiplina. Kaya hindi ho pwedeng wala tayong pakialam para sa bansa natin, na hindi tayo mananalangin para sa bansa natin. Dahil pag ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit, lahat tayo damay. Huwag naman sana mangyari na kung kailan nagkaroon na ng problema, tsaka tayo mananalangin. Ganyan ang mga Pilipino, di ba, sa kalusugan. Ayokong magpa-check up. Ayokong malaman yung sakit ko eh. O sayang, malalaman mo na sana eh. Imbis na maano mo na sana, di ba, yung matutugunan mo na sana, yung masusolusyonan mo at hindi na mapapalala. Pero dahil ayaw mong magpapunta sa doktor, ganyan tayo mga Pilipino, tama ba? Ayaw natin magpa-check up, ayaw natin magpa-lab. Na sana, mape-prevent sana kung pumunta tayo. At dito, ito po yung hamon sa atin ng Panginoong Diyos. Pa-pass forward ko na, marami kasing verse to. Sabi dito, ipapatapon ko kayo sa lahat ng dako, pangangalatin sa iba't ibang bayan, sa gayon ko, puputulin ang inyong kasamaan. Ano yung nangyari dito? Bukod do sila sa ipinatapon sa Babylonia, kumalat po ang mga Israelita. Ang dami ho nila ngayon ng mga Jewish people. Merong Russian Jew, merong Ukrainian Jew, yung presidente ngayon, merong German Jew, si Einstein. Ang daming mga Jewish people. Nung panahon na ito, wala sila yung stateless people. Naging bansa na lamang sila, naging nation na lamang sila noong 1948. Just imagine, ilang libong taon, pakalat-kalat sila. Just because of their sins. Sapagkat hindi nila kinikilala ang Panginoong Diyos. At ngayon po, pakilipat tayo dito sa aplikasyon kasi mahaba pa yung mga verses. I encourage you, basahin natin to para mas maintindihan natin yung lawak nito, yung lalim nito, yung emosyon ng Panginoong Diyos. Just for the sake of time, lalaktawan ko na po yung ibang mga verses. Yung verses 24. Yan, verses 24 to 29. So ngayon, punta ho tayo sa aplikasyon. Pwede may shortcut ba to? Sige, ano ko na lang. Yan. Ayan. Basahin natin ano yung dapat na maging tugon natin sa laganap na kasamaan sa bansa. Kasi nakikita ba natin yung resemblance natin? Katulad nila, laganap din ba ang patayan dito sa bansa natin? Katulad nila, laganap din ba ang pagnanakaw? Katulad nila, laganap din ba ang pananamantala sa kapwa? Katulad nila, laganap din ba sa bansa natin ang pagbaliwala pag walang halaga sa Diyos? If the answer is yes, dapat ano yung maging tugon natin? Babasahin muna natin yung verse. Again, basahin ko na English, Sabi dito, I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the land, so that I would not destroy it. But I found no one. Ano yung dalawang bagay na kailangan gawin natin? Alam na natin to, nasa title natin,
1, 2, 3, go. Yan. Ano ibig sabihin niya? Maglagay ng seguridad at protection. Hindi ito literal na wall. Dapat nating maunawaan during their time. Actually, even sa panahon natin ngayon, sa bahay natin, and even sa Amerika, ano ba ang simbolo ng wall? 'Di ba? Bukod yan ay boundary, protection yan. 'Di ba? Nung unang panahon, walang wall yung mga bahay eh. At nung unang panahon, protektado ang bahay namin sa pamamagitan lamang ng kahoy at isang pako. Ganon-ganon lang. Sino may ganong ano? Yun ang pinakamatibay na lock nung unang panahon. 'Di ba? Pati yung bintana namin, yung ano ba yung yung bintanang may shell? Sinong nagkaroon ng kapis? Ayan, kapis yung tawag, ganun yung bintana namin sa Cebu. Ngayon, kailangan mo na ng bakal. Kailangan mo na matinding padlock. 'Di ba? At hindi ka pa kontento doon, kailangan mo na ng gate. Kailangan mo ng wall. Just imagine yung bahay na walang wall, 'di ba? Lahat pintuan. At ang ganito po ugali nung bansa nila nung panahon na to, napakahalaga ho na merong wall. At bukod ho sa bahay, makikita natin ngayon, 'di ba, sa USA, yung sa southern border nila, sa katabi nila Mexico, 'di ba si President Trump nagpatayo siya ng wall. Bagamat nakabukas yun para kita nila yung nasa kabila, pero walang makakatawid sa kanila kasi wall is a symbol of security and protection. At naiintindihan natin yan. So ano ang ibig sabihin nito nang sinabi ni Lord, build up the wall? Anong security at protection na ang gustong inuutos ng Diyos sa mga Jewish people? At tignan natin, ito yung kailangan na gawin natin sa bansa natin. We need to build up the wall. Sa paano hong paraan? 1, 2, 3, go. Wala hong ibang pwedeng gumawa nito kundi tayo. Bakit? Because we know who is God. We have a relationship with Jesus Christ. Halimbawa, magpa-check up kayo sa akin, may ubo kayo, mabibigyan ko ba kayo ng tamang reseta? Hindi, di ba? Hindi naman ako nakapag-aral eh. Halimbawa, magpa-drawing kayo sa akin. Pa-drawing mo ako ng portrait. Si Pastor Del. Ano kaya magiging resulta? Just imagine. Baka matiwalag ako dito eh. Hindi ako yan. Nakikita natin, kasi hindi ako para dun. Hindi ako para sa drawing, hindi ako para magbigay ng reseta. Nagigets natin? Sino ang pwedeng makapagpaayos ng espiritualidad ng ating bansa? Because we know God. Pero sino magiging instrumento? Tayo na nakakaalam ng salita ng Diyos. Tayo na merong relasyon sa Diyos. Ngayon, mga tao, lahat tayo opinionated eh. At minsan, yung mga opinion nagiging katotohanan. Hindi lahat ng opinion ay tama. Hindi lahat ng opinion ay totoo. Hindi lahat ng opinion ay naaayon sa sinasabi ng Biblia. Pero ang alam natin ang katotohanan na sinasabi ni Jesus, na dapat tayo lumapit sa Kanya, na dapat tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, na dapat nating ipakilala ang Diyos. At di ba sa Sabado, meron nga tayong community outreach. We invite everyone na makiisa ho dito sa gawain natin. So, i-announce na lang natin. Kasi this is part ng pag-aayos. Yung discipleship, evangelism, hindi lamang yung basta pagsunod. Inaayos po natin yung bansa natin. Ito yung ambag natin directly. Nagkakaroon tayo ng ambag. Ibig sabihin, hindi na lamang tayo nananalangin, kundi lumalabas na tayo. Bakit? Ang panalangin, nasa loob lang tayo ng kwarto natin, nasa loob lang tayo ng church natin. Pero pagdating dito, build up the wall, lalabas ka para ayusin ng pader, you will reach out to people. Mahalaga panalangin, pero samahan natin ng aksyon, samahan natin ng gawa. Ayusin natin ang spiritualidad ng ating bansa. And number 2, 1, 2, 3, go! Yan, ito po yung kailangan natin gawin. Kailangan manumbalik ang katotohanan, yung katwiran. Kailangan magalit na tayo sa immoralidad. Kailangan magalit tayo sa korupsyon. At hindi yon sa pamamagitan ng pagwawala, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan, sa pagpapahayag ng mga katuruan ni Jesus. At ito nga po, binanggit ko na nga po sa inyo, So, nakakalungkot na nangyari kay Charlie Kirk. Yun yung huli niyang damit nung siya ay binaril.
He was building up for the wall of the United States of America. Sa kanyang pakikipagdebate, he's teaching about Jesus. He's teaching about morality. He's teaching about the Bible. Kinakalaban niya lahat ng mga sumasalungat sa katotohanan ng Biblia. 18 years old pa lang, ginagawa niya na yun. Namatay siya 31 years old. But glory to God, nagising po yung mga natutulog. Sabi ng isang kanyang mentor, pagpapatuloy niya yung kanyang gagawin. Sinabi ng kanyang asawa, ipagpapatuloy niya yung ginawa. Namatay ang isa, nagmultiply sila. Di ba parang yung nangyari sa atin, kay Pastor Joe, tutulog-tulog tayo eh. O tutulog-tulog kayo, sige. O nagising, bigla tayo. May mga pagkakataon pinapayagan ng Diyos para makita natin yung potential natin na ibinigay na ng Diyos sa atin. Pero dahil tatamad-tamad tayo, tutulog-tulog tayo, at dito po nagising ang marami. That even those atheists, na kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, na kahit yung kanyang mga kalaban, sinasabi, iiba-iba tayo ng opinion, pero hindi naman yan dahilan para pumatay ka. Namatay siya for building up the wall of their nation, United States of America. He was truly a man of God. At hindi siya nahihiya sa kanyang pananampalataya. At hindi ho natin kailangan pumunta sa mga universities. Gayahin yung ginawa niya. Pumunta lamang tayo sa ating mga komunidad, sa ating mga workplaces, sa ating mga eskwelahan, kung saan tayo itinalagan ng Diyos. We can build up the wall. Sama-sama tayo. Kung maalala niyo, di ba, sila Nehemiah, nung nagbi-build up sila ng wall, Nehemiah wall sa Jerusalem, anong ginawa niya? Pamilya. Simulan natin sa pamilya natin. Build up the wall. Ibalik ang katotohanan, katwiran sa pamilya natin. Ayusin yung spiritualidad, hindi lamang ng bansa. Magsimula tayo sa pamilya natin. Sumunod tayo sa komunidad natin. Sapagkat ito po ang panawagan ng Diyos. We need to build up the wall for our nation. Pangalawa ho, 1, 2, 3, go. Oh, mamagitan o intercede. Ito na yung panalangin. Merong puwang. Ano ba yung stand in the gap? Just imagine yung wall. Di ba, buo yung wall. Tapos merong butas sa bahagi ng wall. Yun yung gap. Yun yung puwang. Pag merong gap, kadalasan ano nangyayari doon? Doon pumapasok yung mga kaaway. Nagigets natin yung yung mga mahilig, 'di ba? Meron kang mga laro sa 'di ba? Merong mga wall. Kahit sa mga gera nung unang panahon, hahanapin mo yung weakness. Hahanapin, itong wall na ito, walang bantay. Itong wall na ito, butas, dito tayo pumasok. Ganun po yung mga kalaban natin. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 12, ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi spiritual forces of wickedness and darkness. Sinabi doon, stand in the gap. May butas yung wall, tumayo ka doon. Pumagitna ka doon. Ano yung ibig sabihin nun? 3 bagay po, no? So, kailangan ho nating ipanalangin na magsisi ang ating bayan. Bahagi yan. We need to pray for our nation. Lord, we pray na magsisi, tumalikod sa kasalanan ng aming bayan. Pangalawa ho, panalangin na manumbalik sa Diyos sa ating bayan. Natin nagkaroon tayong isang Christian nation. Pero sa tunay na kahulugan nito, masasabi ba natin Christian nation ng Pilipinas? Tunay ba talagang kumikilala kay Jesus ang ating bansa? If the answer is not, we need to pray for this. We need to intercede for our nation. And lastly, ipanalangin ang kaligtasan ng ating bayan. When we say kaligtasan, hindi lamang kaligtasan mula sa mga inchik o sa mga rebelde o sa mga masasamang tao. Ang tinutukoy natin dito, spiritual na kaligtasan ng bawat Pilipino. At tayo ay may bahagi dito in standing in the gap. Kaya nga ho, no, gusto ko pong i-share sa inyo ito. Noong 2013, meron ho tinatawag dito sa Pilipinas, Intercessors for the Philippines, founded by Pastor Dan Balais. Actually, before nakakasama kami sa ilang mga gawain nito. Noong April 11, actually, basta April 2013, meron silang ginanap dito sa Cuneta Astrodome. So, sa Pasay City po yun, So, tinatawag itong 24th National Prayer Gathering. Every year po ginagawa nila to. Pero ito, specific na ito, April 11. At ito, isa po sa mga naging bisita nila, ito pong dalawa. Ito pong ipareho po silang Indian.
etong nasa kanan, kilala nyo, Sadhu Sundar Selvara. So, he has a gift of prophecy. Pati to, si Vincent, kanyang pangalan, Vincent Selvakumar. So, meron din siyang gift. Nung panahon na ito, nagpipray sila. Itong video na ito, nasa YouTube yan eh. And isa ho sa mga lumitaw dito, ang panawagan ho na magsisi ang ating bansa. Ito po yung lumitaw sa bibig ni Vincent at tinranslate naman, kasi Indian nga, tinranslate ni Sadhu Sundar. Ito po yung ilan sa mga lumitaw na kailangan, nananawagan ng Diyos na manalangin ang mga Pilipino. Na magsisi ang mga Pilipino sa kasalanan. At ito po yung kanyang ipinahayag na warning. Unang-una, magkakaroon po ng earthquake. Year 2013 ito. Pangalawa, magkakaroon ng mighty typhoon. Sabi niya, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa Samar at Leyte. At sabi, malaking bagyo ang darating sa Pilipinas na napakalaki sa mata ng buong mundo. Disaster and flood will come and many will die. Ano nangyari after 6 months? Noong 2013, unang-una nagkaroon ng Bohol earthquake. Naalala nyo? Sino nakaalala nun? Then November 3, ano nangyari? Nagkaroon ng Yolanda. Alam nyo po, no, hindi ho nilabas ng Intercessors of the Philippines sa YouTube nila. Nilabas na nila ito December na. Dahil, I'm not sure, kasi ito'y narinig ko lang nung panahon na ito, na parang kinabahan sila sa prophecy. Grabe kasi specific yung mga lugar, Samar, Leyte. Magkakaroon ng matinding pagbagyo. But after 6 months, 7 months, lumitaw yung lindol, nagulat sila, meron palang ang tawag doon, yung fault line doon sa Bohol. Di ba? Ang daming mga churches na nasira. Tapos, yung Yolanda, ang daming namatay doon. Pero nagbigay na ng warning. Salamat sa Diyos kasi yung isang warning hindi nangyari. Siguro natauhan na. Ano yung pangatlong warning dito? Meron dyan eh. Yung magkakaroon ng sakit sa balat, naalala niyo yan? Yung sa Bohol magmumula na nakakahawa. Nagising yung mga Kristiyano eh. Minsan binabaliwala natin yung mga warnings of God. Ang panawagan ng Diyos dito, lumitaw yung verse mismo, stand in the gap. Sinabi mismo nung ipinahayag nung panahon na ito. Marahil kakaunti lang ang nanalangin. Marahil kakaunti lang ang nakakaalam. Sino lang yung mga nakakaalam? Lahat ng umattend sa Cuneta Astrodome nung panahon na ito. Pero hindi naman ito na i-upload sa YouTube. Dahil nga, napakatinding kapahayagan nito eh. Usually, di ba, pagka within the day or within a week, i-upload mo na yung nangyari eh. Pero siguro, dahil nga, di ko alam kung ano yung reason. Makikita nyo naman po yan sa channel ng Intercessors of the Philippines. December po 2013, in-upload nila tong video na ito. Makikita ho natin dito, no, ang Diyos po nagbibigay po ng kapahayagan. Nagbibigay ng babala. Ang mga babala ito para hindi ho mangyari. Hindi ho dahil ang Diyos ay masama, kundi ang Diyos ay matuwid at puno ng hustisya. At bawat kasamaan at kasalanan na ginagawa natin, merong consequences. So si Lord, ang gusto niya, na wag mangyari yung mga consequences na ito. So kailangan ho nating magsisi, kailangan nating to build up the wall for our nation, intercede, stand in the gap. I invite everyone na tumayo. Basahin natin yung conclusion habang ang band natin nagpe-prepare. Sabi ho dito, no, sa conclusion, babasahin, sabi dito sa dulo, but I found no one. Bakit ho naparusahan ang mga Israelita, ang mga Jewish people ng panahon na ito? Naghahanap ang Diyos ng tao na magtatayo ng pader. Naghahanap ang Diyos na tatayo doon sa puwang. Ang sabi ni Lord, but I found no one. Ngayon, babaliwalain pa ba natin ang building up for the wall of our nation? Babaliwalain pa ba natin standing in the gap before God and the land? Sabi ho dito, sa ating conclusion, ito'y sagutin natin. May matatagpuan kaya ang Diyos na magtatayo ng pader at tatayo sa puwang sa pagitan ng Diyos at ng ating bayan?
Are you willing to build up the wall for our nation? Are you willing and available to stand in the gap to pray for our nation? Ngayon, sa panahon na ito, mas kailangan nating manalangin para sa ating bansa. Sa panahon na ito, mas kailangan nating ipahayag ang katwiran at katotohanan, ang mga katuruan at aral ng Biblia. Sapagkat ito po ang panawagan ng Diyos at ito ay ating tungkulin. Hindi ito tungkulin lang ng mga pastor, hindi lang ito tungkulin ng mga ministro, tungkulin ito ng bawat Kristiyano na naniniwala na mayroong pananampalataya kay Jesus. Kung ikaw yon, bahagi ka ng panawagang ito. Sabi pa dito sa conclusion, huwag nating hayaang malubog sa kasamaan ang ating bayan. Kailangan masumpungan tayo ng Diyos na nananalangin para sa ating bayan at tugtungan natin at ipalaganap at ipinapalaganap ang katwiran. Kaya nga po mga kapamuso, ang panawagan namin, hindi lamang po pananalangin, sa paglabas natin, sa mga community outreach natin, sana kabahagi po namin kayo. Kung hindi man kayo available sa mga araw ng outreaches natin, saan man tayo pumupunta, ipakita natin, ipahayag natin na sa ating mga kakilala na tayo ay Bible-believing Christians, Bible-believing Filipino. Sa trabaho, sa eskwelahan, kahit sa pagtambay, hindi dapat ihiwalay ang pagiging Kristiyano. Hindi dapat ihiwalay ang pagiging mananampalataya ni Kristo. Hindi dapat ihiwalay ang kabanalan, ang katwiran, saan man tayo naroroon. Hindi ho pwedeng ihiwalay yon sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa atin. At nais ko pong magtapos ng isang positibong Bible verse na sinabi ni Lord dito rin sa Ezekiel. Sabi dito, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Makakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihan ng ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Hindi ho gusto ng Diyos na magparusa. Hindi ho gusto ng Diyos na manakit. Hindi ho gusto ng Diyos na mapahamak ang bawat kaluluwa. Kaya ho nananawagan ng Diyos na ipangaral natin ang katwiran, ipangaral natin ang katotohanan ng Biblia, ipangaral natin ang Ebanghelyo, ipangaral natin ang pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Paano nila malalaman kung tayo ay tatahimik? Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Panginoong Diyos, let us pray to God. Lord, we pray for healing for our nation. Lord Jesus, you died for our sins. You died not for us only, kundi sa bawat tao sa buong mundo, sa bawat Pilipino. Namatay ka para sa mga bawat Pilipino upang kami ay lumaya mula sa kasalanan, upang kami ay gumaling mula sa mga sugat na dulot ng kasalanan. Panginoong Diyos, sa panahong ito, nananawagan ka na manalangin kami para sa aming bansa. Nananawagan ka sa amin, Lord God, to build up the wall and stand in the gap before land, before you, O God. And ito po ang aming prayer, Lord God, na hilumin niyo po ang aming bansa na punong-puno ng sugat dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan, dahil sa korupsyon. Lord, wala ho kaming maipagmamalaki, even as we are all sinners. But you have forgiven us by your grace and through the death of the Lord Jesus Christ. Lord, this is our prayer, to heal us, to heal our nation. Hallelujah.